Ito na po si Ate Ann. So, glory to God. Glory to God, Ate. Congratulations sa iyong mapagtagumpay na mensahe kanina. I'm so sorry, hindi talaga ako naka-wake up ng madaling araw. Gusto ko sanang, masamahan ka, mag-intercede doon sa message. But, panoorin ko na lang sa record, kung may na-record ka. So, purihin ng Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Acknowledge ko po ang ating spiritual nanay, Andrea, Pastora Ami. Welcome po, Nay. Welcome po, Pastora Ami. Nakita ko po siya kanina. Welcome po sa mga kuya. Welcome po kay Pastor Michael. Magandang gabi, Pastor. Salamat po. Ayan, so purihin ng Panginoon. Salamat kila Kuya JB. Kuya JB, salamat po sa patuloy na pagsama sa amin dito, no? Family, we are family. Amen. Kaya purihin ng Panginoon. Welcome po sa pamilya ng Body of the Christ, the children, the ambassador, 'di ba, of grace, grace, grace. Grace lang po bakit tayo lahat nandito, bakit lahat tayo nagsasama-sama, bakit lahat tayo andun yung habag, yung awa because of the heart of God na binibigay sa atin. So ngayong gabi po, samahan niyo po ako sa ating mensahe. Purihin ang Panginoon. Natatandaan niyo po yung series natin about sa pardon, the interruption. So, hindi ko po naidalatag dito yung huling mensahe about kay Zacchaeus kasi I believe na there's a time po na namensahe ko na rin about kay Zacchaeus, about sa isang chief tax collector na alam niyo yun, nung pumunta si Jesus, nung pumunta po si God sa lugar nila, 'di ba? And akala natin, 'di ba, yung mga pinag-usapan natin before about sa interrupted na mga pangyayari. Amen. So yung mga akala natin ini-interrupt nila yung paglakad ni Jesus. Pero bago po, let's pray. Sanay lang po. Luluhod lang ako. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, marami pong salamat, O Diyos, sa oras na to. Salamat po sa isang oportunidad at karangalan na mapaglingkuran kang muli, Panginoon, sa pamamagitan ng paglalatag ng iyong mensahe, O Diyos, na mula sa iyong puso, mula sa iyong inspirasyon, mula sa iyong kapangyarihan, mula sa iyo, Panginoong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng testimony at pasasalamat na aking mga kapatid. Patuloy niyo nga po, Panginoon Lord, hallelujah, nawa, Panginoon, maging isang mabangong samyo ito sa iyong harapan, O Diyos, at kalingain ang bawat isa sa amin, O Diyos, na nasa loob ng gawaing ito. Marami, Panginoon ko, ang gusto pang magpasalamat at magparangal sa pangalan mo. Hayaan mo, Ama, na ang lahat ng glory, Panginoon ko, ay matanggap mo sapagkat karapat-dapat ka. And even right now, Father God, sa oras na to, Panginoon, sa pagliligtas mo sa mga kapatid ko na nasa Middle East, Panginoon ko, pag-ingatan mo sila sa iyong mayubay na pakpak, Panginoon. Kaya maraming salamat sa ilalagay at ilalapat mong salita mula sa aking bibig, Panginoon. Sa pamamagitan ng inspirasyon mo sa iyong mga salita, Panginoon. Mangusap ka sa bawat puso, mangusap ka sa bawat isip, Panginoon. Mag-transform ka, Panginoon ko, ng aming mga puso't isip, Ama, upang sa ganun, Ama, masamahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lumakad sa mundong punong-puno ng kaguluhan. Sa mundong, Panginoon, Lord, na ang kapayapaan ay sa iyo lamang namin natatagpuan. Kaya, Ama, sa bawat pamilya, Panginoon ko, ng aming mga buhay, O Diyos, itinataas at pinagkakatiwala rin namin sa iyo. Lord, I ask for wisdom, knowledge, and understanding na ilapat mo sa aking mga bibig sa oras na to, Panginoon. Ama, salamat po. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawaing ito, Panginoon, na mararanasan ng bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Patuloy ka nawa naming makilala ng higit pa kesa sa bawat araw na lumilipas, Panginoon, na kinakatagpo mo kami sa aming buhay, sa aming sitwasyon, sa aming kalagayan, sa aming karakter, sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, kaluluwa at espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ina-acknowledge namin ang iyong banal na espiritu sa mga oras na to, Panginoon. This is your ministry, Father God, and we are just your vessel, Father, and temple. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon. So, last time, di ba po, nakita natin kung paanong akala natin yung mga bagay na
interruption, 'di ba? Nung una akala na ang ano natin is alam natin na sa bawat pagbaba ni Jesus Christ, sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, 'di ba, meron siyang pakay. Pero sa bawat dinadaanan niya, may mga tao din na nag-i-interrupted. 'Di ba, nagiging interrupted sila sa kalagitnaan katulad ng pinag-usapan natin, 'di ba? Na yung faith, 'di ba? Breakthrough. Amen. Na kung saan yung mga kaibigan niya, 'di ba po, binakbak yung kaibigan ng lumpo, natatandaan niyo po ba 'yon? Na binakbak niya, 'di ba? Yung habang naghahayag ng salita si Jesus Christ sa maraming tao, 'di ba? Binabakbak nila yung bubong para lang ibaba yung kanilang lumpong kaibigan, yung paralisado nilang kaibigan na nag-i-interrupt sila, 'di ba? Nagiging distraction sila, parang gano'n, interruption sila. Pardon? 'Di ba? The interruption, but to Jesus Christ, that is not interruption para sa kanya. Ginawa niya yun opportunity at pagkakataon, 'di ba po? Na maipakita na siya ay Diyos na kayang magpatawad ng kasalanan, 'di ba? Yun yung sinabi niya doon sa lumpo, pinatawad na ang kasalanan mo. Amen. At yung faith ng mga kaibigan, 'di ba? Na nagtiis, na binuhat siya kung gaano kalayo yung kanilang pinaglalakbay, na lumpo, 'di ba? Nagbubuhatan sila, tinutulungan nila para lang mapagaling yung pagmamahal ng isang kaibigan. Amen. Para lang maranasan niya ang kagalingan na mula kay Jesus. Ilan tayo dito na mga kaibigan na nananalangin para sa bawat isa? Mga mananampalataya, mga kapatid na nananalangin para sa bawat isa. And I praise God sa mga buhay ninyo. Kasi nararanasan natin, like the last time fasting natin, di ba? We dedicate the fasting to our beloved sister Shirley. Amen? Na dumadaan sa pagsubok ngayon. Kahit hindi niya alam. Hindi niya kailangan malaman that we are interceding for her. Na kahit wala siya sa fasting 24 hours na yon, we love her. Na alam natin yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya, aabutin siya ng panalangin na yun. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. And one more thing, di ba po, na pinagdaanan natin ay sa mensahe na binaybay natin. Amen? Yung ating pinag-aralan na sino pa po'y nakakatanda, 'di ba? Yung isang si Jairo, 'di ba? Na pagbaba pa lang ni Jesus Christ, lumuhod na siya sa harapan ng Panginoon. Panginoon, 'di ba? Puntahan yung kanyang anak na naghihingalo. Humihiling siya sa Diyos na, Ama, Panginoon, puntahan mo yung anak ko. Kasi nasa bingit siya ng kamatayan. Amen? At anong sabi ni Jesus? Hindi siya nagdalawang isip. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi niya di ba? Hindi naman yun ang pakay niya, pero yung interruption na ginawa sa kanya, di ba? Sige, sasama ako sa'yo. Walang dalawang isip. Grabe yung God na meron tayo. Hindi siya nai-interrupt sa mga problema ninyo. Hindi siya nai-interrupt sa mga kahilingan niyo. The only things we need is to ask sa Lord. Amen? Habang naglalakad pa, di ba? May isang babae na nag-aabang na sa kanya na dinudugo ng 12 years, mga kapatid. Anong sabi doon? Naubos na yung kayamanan niya sa pagpapagaling, pagpapagamot. Hindi pala pera makakapagpagaling sa atin, no? Minsan kahit pala marami kang pera, kahit para marami kang kayamanan, amen, Diyos pa rin ang kailangan natin. Anong sabi niya? Maawakan ko lang, yung laylayan lang. Yun yung faith niya, yung laylayan lang. Kahit laylayan lang ng damit mo. Habang naglalakad siya. Nagmamadali naman yung Jairo. Diba? Si Jairo nagmamadali siya. I believe nagmamadali siya dahil nasa bingit na ng kamatayan yung kanyang anak. Amen? Hindi pa rin nag-interrupt si Jesus. Sandali! May humawak sa akin. May kapangyarihang lumabas sa akin. Huminto pa rin siya. Siguro si Jairo, Lord, yung anak ko naghihingalo na, lakad na tayo ulit, tara na. Di ba? Pero hindi. Yung interruption na yon, ginamit pa rin ni Lord as opportunity. Sandali lang hindi. May nananampalataya sa akin dito. May isang babae. Alam niya yon. Alam ni Jesus. Ano sabi ni Peter? Panginoon naman eh. Sa dami ng tao na nandito, kilala pa kaya namin kung sinong humawak sa'yo? Nagsisiksikan yung mga tao, Lord. Paano namin malalaman kung sinong humawak sa'yo? Hindi.
Yung interruption, nakita niyo po yung interruption, sandali lang, excuse me? Sabi ni Jesus sa lahat, meron. At gusto niyang malaman. Hindi dahil hindi niya alam. Kapatid, gustong malaman ni Lord. Because our faith please Him. Hindi yung mga salitang namumutawi sa mga bibig natin, kung ano ang sinasabi natin, mahal ko ang Diyos, nananalangin naman ako ganito. Hindi. Hindi kailangan ni Lord na maraming salita ng bibig natin. But that woman, na silent siya, laylayan lang naman kailangan ko. Diba? Yun lang naman ang gusto niya. Kahit na nagmamadali si Jairo, huminto si Jesus. Lumuhod yung babae sa harapan niya. Panginoon, patawarin mo ako. It's me. Ako yun. Diba? Umamin siya. Ano sabi ni Lord? Pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Alam niyo, sometimes hindi natin alam kung bakit yung puso ng gratitude heart na nagpapasalamat. Kasi ikaw ba naman duguin ng 12 years? Tapos walang makapagpagaling sa'yo? Tapos, 1 minuto lang ang kailangan niya, nakahawak lang siya sa laylayan, gumaling siya. Na sometimes akala natin, pera natin, ang pinapanginoon natin. Na sometimes parang piniplis natin, magkaroon lang ako ng pang-pa-opera ko, gagaling ako. Nakalimutan natin na may Diyos na may hawak ng buhay natin. Nakalimutan natin na wala palang kayang magkapagdugtong ng kahit 1 minutong buhay natin, no? Kahit marami ka pang pera. Only the God of life, na walang iba kundi ang Diyos. Amen? Walang kayang mag-fix ng pamilya mo kundi siya. Walang kayang magbago ng asawa mo kundi siya. Walang kayang magbago ng anak natin kundi siya. At walang kayang magbuhay ng mga mahal natin sa buhay kundi siya. Hindi nagkamali si Jairo sa pagluhod niya sa Diyos na yun. Hindi nagkamali si Jairo sa pagharang niya sa Diyos na yun. Only we need to do is to come to God and believe. Maniwala lang tayo sa Kanya. Ano sabi sa kanya? Jairo, huwag mo nang abalahin yung guro. Patay na yung anak mo. Amen? Patay na yung anak mo. Ano sabi ni Jesus? Sandali lang, hindi siya patay, natutulog lang siya. Alis kayo dito. Pinaalis niya yung mga tumutugtog ng mga punerarya. Diba? Ina-elaborate ko lang po, ano? Pero yun po yung kwento. Alis kayo dito. Itira nyo lang si James, si Pedro. Hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kailangan na unbelievers. Alis kayo. Kung di nyo kilala na akong Diyos ng buhay, magpapakilala si Lord. Amen? Ginawin niya lahat ng unbelievers. Alis. Gilid, gilid, gilid. Layas. Layas. Pasok si Jesus sa kwarto. Kung di po ako nagkakamali sa word ko, Tabita, sabi ni Jesus. Binulungan niya yung babae. Bumangon yung bata na parang natulog lang. Pakainin niya siya. The power of God. Hindi lang siya basta power. He is life. He is truth. And He is way. Kaya kung palagay mo wala ka ng way, wala ka ng kaparaanan sa buhay mo ngayon, believe. Ini-interrupt ni Lord yung mind mo ngayon, anak, just believe in me. Come to me. Rest in me. Amen? So, ngayon po, then, meron pa yung paglalakad na na-take up natin, di ba? In 4 weeks na pinag-aaralan po natin, may isang bulag na namamalimos. Interruption na naman, naglalakad si Jesus Christ. Bigla na lang, yung dating tahimik na bulag, di ba? Biglang sumigaw. Narinig niya na darating si Jesus. You know what's the good thing sa ating mga mananampalataya? Binibigyan tayo ng Panginoon na know when to be silent and know when to speak. Diba, Ate Billie Jean? May panahon ng pagsasalita, may panahon ng pananahimik. And the Lord is reminding us right now. Diba? Hindi sinasabi ng Lord na manahimik tayo sa lahat ng oras. But there's a right timing. Amen? There's a right timing to speak.
Hindi mo kailangan patulan lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid mo. So what? 'Di ba? So what? Nagtagumpay ba sila? Pinakita ng Diyos na panalo ka? Ano pang kailangan mong ipaliwanag sa kanila? Amen? Pinagtagumpay ka ng Diyos, hindi ka pinahiya. Okay sana kung siya ang pinili, pero ikaw pa rin ang pinili. Amen? 'Di ba? Kung paanong pinili ng Lord na huminto. 'Di ba? Huminto siya sa kalagitnaan, 'di ba? Kasi may tumawag sa pangalan niya. Panginoon, anak ni David. Amen. Mahabag ka sa akin. Manahimik ka nga itong bulag na to. Mamalimos ka na lang diyan. Siguro sabi ng mga tao sa kanya, no? Manahimik ka na lang, di ba pwedeng manahimik ka na lang diyan? Mamalimos ka na lang sa mga tao. Lalo niyang nilakas. Panginoon! Di siya naiya. Anak ni David, mahabag ka sa akin. Lalo niyang nilaksan. Amen? Talagang isinigaw niya sa maraming tao. Dali, yan yung Mesaya ko. Kilala ko yan. Anak siya ni David. Ng mga ninuno ko, siya ang tagapagligtas. Huminto si God. Sandali lang. May nakakakilala sa akin. Hindi ko pwedeng ipahiya. Tawagin niya siya sa tabi ko. Yung bulag na pinapatahimik nila, narinig ng Diyos. Kinikilala niya ako. Hindi lang bilang si Jesus, but bilang tagapagligtas niya. Nalagyan siya sa harapan ko. At papatunayan ko sa kanya na tagapagligtas niya ako. Alam niyo, sometimes, no, hindi kailangan ng Diyos na ikahiya natin siya eh. Kailangan natin i-proclaim siya. Kailangan natin ipakita na totoo yung Diyos natin. Diba kasi, dala-dala natin yung pangalan niya eh. Hindi na si Ford ang dala natin. Hindi si Lyndon ang dala natin. Simula na sinurrender natin yung ating buhay sa Diyos. Si Jesus ang dala-dala natin. Kaya wag niyo ipakahiya ang gospel. Sabi nga eh, wag natin ikakahiya. Paglapit ni Jesus, paglapit ng bulag sa kanya, anong gusto mo? Ask! Ano sabi ng bulag? Panginoon, gusto kong makakita. Hindi dahil hindi gusto ni Lord, hindi dahil hindi niya alam kung ano yung gusto ng bulag. Pero yung interruption na ginawa niya sa kaligitnaan ng maraming tao, naging pagpapala sa buhay niya. Minsan, alam niyo, kahit nag-iisa ka, katulad ni David, na nagkaroon ng courage na lumaban kay Goliath. Minsan, hindi mo kailangan ng kakampi. Kailangan mo lang maniwala. Kahit lahat ng tao sa paligid mo hindi naniniwala. Kailangan mo lang tumayo para sa belief mo na totoo yung Diyos na yun. Kasi yung bulag na yun, hindi naman pansinin eh. And that is the heart of God. Yung compassion ng God sa atin na pwede niya rin maging kaibigan kahit pulubi. Pwede niya rin maging anak kahit bulag. Pwede niya maging anak kahit lumpo. Pwede niya maging anak kahit may sakit ka. Pwede ka niyang maging anak kahit pa cheap tax collector ka. Kasi ganun yung ginawa niya kay Zacchaeus. Kinamumuhian siya ng lahat ng tao dahil makasalanan siya. Pero alam niyo, minsan sa buhay ni Jesus, habang naglalakad siya, sa karamihan ng maraming tao, hindi naman plano ni Zacchaeus na magpakita sa Jesus eh. Interesado lang siyang malaman kung sino yung Jesus na yun na naririnig niya. Kasi para sa kanya, makasalanan naman ako. Wala naman akong karapatan lumapit sa Jesus na yun. Ang gusto ko lang makita siya. Pero alam niyo yung desire na makita si Jesus para sa Diyos. Desire na sinisik niya si God. Kaya sa karamihan ng mga tao na yun, si Zacchaeus yung pinuntahan ni Jesus. Tinanaw niya sa puno, Zacchaeus! And one more thing, kilala siya ng Diyos. He know him by name.
Kahit na sabihin makasalanan siya. Jesus know you by name. Kung sino ka, Ma'am Crisel, Jesus know you. Naririnig ka ng Lord. Pag hinahanap mo si God, Jesus know you by name. Kahit sa milyong-milyong tao, kahit gaano pa karami yung tumatawag kay Jesus, He know you. And she know you by name. Hindi lang basta sa suliranin mo. Kasi, wala namang problema sa pera si Zacchaeus eh. Mayaman siya actually. Actually, cheap collector siya eh. Cheap. Hindi po siya katulad ni Matthew ha. Hindi siya naghahanap, hindi siya nagsisik sa God. Actually, seeking yun eh. Kasi, gusto niyang makita. Pag gusto mong makita ang isang tao, gusto mong kilalanin siya, gusto mong alamin. Tama? So, that is the sign. Para kay Lord. Konti lang, sabi nga, kahit buto lang ng anay pananampalataya mo, yun lang ang kailangan niya. Amen? Baba ka dyan, Zacchaeus. Hindi lang yun Nahiya siya kasi kilala siya ni God. At the same time, kakain ako sa bahay mo. Pambihira. Sandali lang. Opo, sabi ni Zacchaeus, tara po sa bahay namin. Ano sabi ng mga tao sa paligid niya? Ano ba yan? Yan ba'y tinatawag nila na Diyos? Kakain sa bahay ng makasalanan? Halubilo siya sa makasalanan? Ano sabi ni God? Sa kwento po ni Zacchaeus. Wala pang sinasabi si Lord, hindi pa nagbi-preach si Lord sa loob ng bahay niya, lumuluhod na agad yung conviction kay Zacchaeus. Lumuluhod na siya agad. Panginoon, ano man ang ninakaw ko, di ba? Ano man ang kinuha ko, 4 na beses kong ibabalik. Grabe yung conviction ng puso niya. Alam niyo, sometimes, yun yung kailangan nating mananampalataya. Hindi natin kailangan iduro yung mga makasalanan, kundi ipakita natin yung love of God sa kanila. Na kahit makasalanan sila, we are the reason why God come here. Why God came here. Tayo yung reason. Tayo yung dahilan. Tayong mga makasalanan, ang dahilan kung bakit nandito si Jesus. Kung bakit siya nagpapako sa krus. Kasi walang taong hindi makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos na yon. Kaya walang sino man ang magmamalinis sa atin. Kahit hindi ka pa naging kabit, o ikaw yung kinabit, o hindi ka nagnakaw, ikaw yung ninakawan, di ba? Iba't ibang kasalanan. Maliit man o malaki, sa harapan ng Diyos, kasalanan pa rin yan. Walang malinis sa atin. Lahat tayo imperfect sa iba't ibang paraan. But there's perfect God. Amen? At hindi lang yun. Hindi lang si Zacchaeus ang nirigas niya. Dahil sa araw na to, sabi ni God, ang kaligtasan ay nasa loob ng tahanang ito. The salvation. Hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo. That's God. He is a God na concerned sa family mo. Kaya wag mong isipin na kung di pa mananampalataya yung isa mong pamilya. God is a family-oriented God. He is a family-oriented God. And this time, amen, sa pag-aaralan po natin, ang key thought po natin dito is Jesus is not just responding to interruption. Hindi lang siya nag-respond sa lahat ng interruption na dumating sa mga pinagdaanan nating kwento. Alam niyo kung anong totoo? He is the interruption. Siya mismo ang interruption. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon. Salamat kasi ininterrupt yung buhay natin ng Diyos. Kasi kung hindi ininterrupt ng buhay natin ng Diyos, wala tayo sa Diyos. And the core truth, when Jesus stepped into your story, kung akala mong final na yan, hindi pa yan final. Because what you feel final is no longer final. Because Jesus is the final word. Siya ang totoong interruption. Amen? Kaya sa 4 weeks na pinag-aralan natin na yon ng series, amen? Ng pardon, the interruption, ang totoong interruption is
the one who interrupts everything, and that is Jesus. Kung paano siyang di ba? The roof was interrupted. Amen? The disease was interrupted. Pinagaling niya. Amen? The crowd was interrupted. Na-interrupt silang lahat. Hindi dahil sa mga bagay, kundi mismo kay Jesus sila na-interrupted. And the man heart was interrupted. Kayo din. Anong in-interrupt ni God sa buhay ninyo? Yung sakit ninyo? Yung kahirapan? Yung pagpapahiya ng mga tao? Yung ugali ba natin? Yung atin bang buhay? Yung pamilya natin? Amen? As you see, kung i-zoom natin lahat, there's something bigger. Because history itself, lahat ng pinagkwentuhan natin about sa history ni Jesus is hindi lang basta idea, but by a person, because of the person who stood. Amen? Isaiah 7:14 po, sabi niya dito, the virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Amen? Kaya natin tinawag that God is everywhere. Kahit saan ka mapunta, He is our Emmanuel. Pinanganak daw po na isang virgin na walang iba kundi si Mary sa bagong tipan. Natupad yung mga propesiya dahil sa kanya na interrupt ang buong mundo. Amen? Isaiah 9:6-7, for to us a child is born, and the government will be on his shoulder. Yung providence ng mundong ito nasa shoulder ni Jesus. Lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, nakikita at hindi, it's all in Jesus. Amen? Isaiah 9, amen? Oh, Micah po, Micah 5:2, out of Bethlehem will come a ruler, whose origin are from ancient time. Mula pa sa ninuno. Diba po? Sa Bethlehem daw po, may ipapanganak na magru-rule. Amen? And that's Jesus. He interrupts everything. Daniel 7:13-14, He was given authority, glory, and sovereign power. His kingdom will never be destroyed. Basahin ko po sa Tagalog. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang taong lumalapit sa nabubuhay magpakailan paman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Who interrupt everything, mga kapatid? Tell me ngayon, lahat ng bansa at lahat ng wika. Sabihin niyo sa akin na hindi siya Diyos. But we have the true God. And tama yung pinapaniwalaan mo. Because lahat ng propesiya ngayon, mula noon, yung history noon, from the manger in Bethlehem, hanggang sa tomb sa Jerusalem, hanggang sa libingan sa Jerusalem, yung history na yon, hindi lang to nag-move forward. It was interrupted. Siya ang totoong nag-interrupt sa lahat sa atin. Number 1 point ko po, His birth interrupted history. Kapanganakan pa lang niya, in-interrupt na ang buong mundo. Luke 2:11, sabi niya, today, a Savior was born to you. He is the Messiah, the Lord. Isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Habang ina-announce ng buong Roma na may another decree o namamahala sa kanila. Dahil sila ay pinapamahalaan ng mga king, di ba? Ng mga tagapamahala. Ina-announce naman ng kalangitan sa buong mundo that there's another king. Amen? Yung history gain its turning point. Lahat ng mga propesiya na sinabi noon, nagkatotoo yun. Ipinoint yun lahat. The one who interrupt everything. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Point number 2.
His ministry, yung ministeryo po ni Jesus, interrupted darkness. Siya ang nag-interrupted ng kadiliman o mga taong nasa kadiliman pa. Katulad ng bulag na yon na dating madilim ang kanyang paningin, ginawa niyang kaliwanagan at sumunod sa kanya yung bulag na yon. Matthew 4:16, the people living in darkness have seen the great light. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. The true interruption is Jesus. So kung sino man ang mga nasa darkness pa, we have the great light, no other than Jesus. Mark 1:27, He even give order to impure spirit and obey Him. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ng masasamang espiritu at sumusunod naman sa kanya ang mga ito. Kapatid, even mga bad spirit po, napapalayas ng Panginoon. Even yung mga namumuhay sa kadiliman, gumagamit ng mga sinasabing kadiliman na kapangyarihan. Kapatid, kung naniniwala kayo sa albularyo noon, naniniwala kayo sa mga black magic noon, please believe in Jesus Christ. Believe the power of God na meron sa atin. He give us power para tulungan yung mga tao na nasa darkness. Kung inopen niya yung mata ng bulag, kung ang demon pinalayas niya, ang bagyo pinahinto niya, yung mga oppressed pinalaya niya, at yung mga kasalanan tinanggal niya. Kapatid, yung mismong kadiliman, sabihin mo na kung anong klaseng kadiliman ang meron na yan. He is unmatched. Lahat ng kadiliman na sinasabi nyo, kulam, witchcraft pa, mga kung anong kapangyarihan ng kadiliman, matataas na authority ng kadiliman, they are unmatched. Because darkness discovered the unmatched authority. Walang iba kundi si Jesus. Nung dumating si Jesus Christ, namangha silang lahat kung paano nangyayari iyon. Kaya ikaw ngayon, na representative ni Jesus, i-interrupt mo lahat yun. Because God give you power and authority. Jesus interrupts everything. Kaya nga may kantang, you have no rival, you have no equal. Diba po? No other name than Jesus. Only Jesus Christ. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The Jesus Christ our King. Because He is the King of Kings and Lord of Lords. He is the one who interrupts everything. Kaya kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung sitwasyon mo ngayon, only you need to do is to come, ask, believe, and have faith in Him. Number 3, His death interrupts sin. His death interrupted sin. Interrupted po, kahit pa yun noon nakasalanan natin pa, hindi ka pa pinapanganak, pinapatawad ka na ng Diyos kung ikay lalapit sa Kanya. Colossians 2:13 hanggang 15 po. He forgave us all our sin, nailing it to the cross, disarming the power of authority. Verse 13 to 15, sabi sa Tagalog, kayong dating patay. O lahat pala tayo dating patay. Nung tayo po ay hindi naniniwala sa Diyos. Patay tayo espiritual. Kayong dating patay. Dahil sa kasalanan. Amen? Kayong mga hintil na hindi saklaw ng tutuli ayon sa kautusan ay sandali lang po. Sorry Lord. Mali yung word ko. Amen. Kayong dating patay. Hindi ko po siya pwedeng dugtungan ng espiritual. Let me correct po yung aking word. Amen?
Marami pong nagpapahayag, amen, na nagtuturo sa atin na tayo daw po ay namatay espiritual. Amen. So, let me correct po yung aking word na nirebuke niya ako right now. Hindi natin pwedeng patayin ng espiritual. Okay? Wala pong taong namatay sa espiritual kasi that is the Spirit of God. Hindi siya pwedeng mamatay. Kasi may mga nagtuturo po, si Adan at Eva daw namatay espiritual, sabi nila noon. Yung mga nagtuturo po na nagpapahayag, sorry po. But that's the word speak unto me. Walang namamatay sa espiritu. Kasi ang taong hindi tumanggap sa Diyos, amen, ang sabi ng salita ng Diyos, babalik ang espiritu niya sa kanya. So walang namamatay sa espiritu. Hindi pwedeng patayin ang espiritu ng Diyos o ang espiritu ng tao. Kasi hindi man makatanggap ang tao sa Diyos, ang espiritu ng tao na binigay ng Panginoong Diyos, na nakikipag-isa ang Holy Spirit sa Kanya, hindi pwedeng patayin ng kahit ano. Amen? So, yun yung correction po sa akin. Kasi that is the Spirit of God na binigay sa atin. Hindi siya pwedeng patayin. Kayong dating patay, wala pong kadugtong yun. Doon ako kinorek. Dahil sa kasalanan. So, anong dahilan? Namamatay tayo dahil sa kasalanan, hindi sa Espiritu. Okay po? Malinaw po yon. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutan kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang walang bihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Amen. So lahat ng record was canceled. Lahat ng utang, pinako po sa krus. Lahat yun, nilay down doon. Ninailed po doon. Pinako doon. Lahat ng power of darkness, in-strike ng authority ni Jesus. Lahat po yun binura. Lahat yun walang kapangyarihan. Lahat pinatay, lahat ng kasalanan. Binayaran po ni Jesus lahat yun. Lahat. Hindi po sinabi ha, He forgave us all our sin. All. Walang hindi. Sandali lang, Beverly ha. Hindi yung pag-aasawa mo ng pangalawa ulit. Kasi yun yung sinasabi ng mga tao sa akin eh. Nakakilala po ako, kasal na ako kay John. Ibig sabihin ba, hindi ako pinatawad ng Diyos na nakalipas ko? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Sabi nga niya, walang kasalanan na hindi kayang burahin ng pulang dugo ng Panginoon. It's nailing in the cross. Lahat ng power and authority. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon, lahat ng kasalanan po na pagtagumpayan ng Diyos. His resurrection interrupted death. His resurrection interrupted death. Even ang kamatayan. In-interrupt ni Jesus. He is the one who interrupts everything. Acts 2:24-25. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Nakita niyo po? Even ang kamatayan, hindi pwedeng bihagin ng Diyos na yon. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanyang nakita, tungkol sa kanya. Nakita ko ang Panginoon, malaking tipo yon, na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Amen? Kaya wala pong sabi nga ng Diyos, walang mapaglayo sa atin sa Kanya. Hindi ang kamatayan, hindi ang kasalanan. Amen? Kasi pag para sa Diyos ka, para sa Diyos ka. Amen? Naniniwala po ako, lahat ng kaparaanan gagawin ng Panginoon. At ginawa na niya. Actually, it is finished. We are all by grace of God. Kaya nga sabi ng Lord, even ang mga hindi mananampalataya nakakatanggap ng grace niya.
Kaya it was impossible for death to keep hold on him. Katulad ng sinabi ng salita. Jesus interrupted the history. He is the one. History was interrupted. Darkness, ang kadiliman, was interrupted. Sin, kasalanan, was interrupted by him. And ang kamatayan, death, was interrupted by him. Was. Tapos na. Na-interrupt niya lahat yon. The same Jesus who walked out to the tomb is still interrupting your story today. Yung Diyos na binuhay ng same spirit na nasa iyo ngayon, ini-interrupt din niya yung buhay mo ngayon. Kung pakiramdam mo right now, diba, na wala ka ng pag-asa, God is interrupting you right now. Kung feeling mo, hindi na kayang isettle yan, God is here. Until now, He's the same God yesterday, today, and forever, magpakailanman. He is the head, the power, He had the authority magpakailanman. Kung ano man yung nararamdaman mo na hindi na kayang baguhin, He will interrupt. Because Jesus is the one who interrupts everything, mga kapatid. Until now, He is the one who interrupts everything. Kahit pa yung mga tao, diba? Don't misunderstand me. Kung hindi pa sila nakakakilala sa Panginoong Diyos. Amen? Ginagamit ka ng Diyos ngayon to interrupt them. Yung family mo, diba? Gagamitin ka ng Diyos to interrupt them. Para makakilala sila sa Diyos. Para yung dating patay, mabuhay siya. Maranasan nila yung buhay na ganap at kasiyasiya mula sa Panginoong Diyos. Para pagharian din sila ng Espiritu ng Panginoong Diyos. Para makipag-isa din yung Panginoon sa kanila kung paano siyang nakipag-isa sa'yo. Wala pong imposible. Huwag natin sabihin na hindi na sila magbabago. Kasi even you yourself is the testimony na walang tinatangi ang Panginoong Diyos. He died for everyone. He died for the world. Huwag nating sabihin na, hindi, wala nang pag-asa yan, hindi na magbabago. Hindi po. For God so loved the world. Lahat tayo, huwag nating sasabihin na yung nakikita natin makasalanan, namatay din si God para sa kanila, hindi lang para sa iyo. Namatay din yung si God para sa kapatid mong adik, sa kapatid kong adik. Namatay din si God para sa kanila. Namatay si God para sa Iran, namatay si God para sa Middle East, namatay si God para sa Amerika, namatay si God para sa Pilipinas, sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika at lahat ng bansa, namatay si God. Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa na ipanalangin sila. Wag tayo, lahat ng hinirang ng Diyos, lahat, wala siyang tinatangi, lahat ng hinirang ng Diyos, sabi niya sa Ephesians, ipanalangin niyo ang lahat ng hinirang ng Diyos. Because He is the one who interrupt everything. Kung may kapayapaan man dyan, because dumating si God dyan. Dahil naniniwala ako na walang kapayapaan sa mundo kung walang Diyos. Walang mabuti sa mundo kung walang Diyos. Wala ring mabuti sa buhay mo kung walang Diyos. Walang mabuti sa buhay ko kung walang Diyos. Kung gumagawa ka lang ng kabutihan na walang Diyos, hindi yan mabuti. Dahil kung kabutihan lang ang pinag-uusapan, di ba? Ang bubuti po ng mga tao sa Japan. Pag nabangga mo lang yan, luyuko-yuko sa iyo. Mabuti din yung mga tao sa Middle East, nagtutulungan sila. Amen? Pero that's not the goodness na kailangan natin. Goodness na mula sa Espiritu ng Diyos. Goodness na mula sa Diyos. Kaya nga walang mabuti kung walang Diyos. Kahit pag gumawa ka ng maraming mabuti, hanggang mamatay ka, kung hindi ka naman tumanggap sa Diyos at hindi ka nag-surrender sa Diyos at hindi ka nagpa-interrupt sa the one who can interrupt everything sa buhay mo. Para masabi mo that you have light, you have way, and you have truth. Only Jesus. Para mabuksan yung darkness, para mabuksan yung spiritual na mata mo na dating bulag, para mabuksan yung spiritual ear natin na dating bingi. Because sabi ni God,
My sheep hear my voice. Pero pwede palang hindi tayo maging kanya kung hindi natin siya pahihintulutan na i-interrupt yung story natin, yung buhay natin, yung sitwasyon natin, yung circumstances natin. Because Jesus interrupts everything. He interrupts everything. Kaya kung nagkakamali tayo, let Him discipline us. Let Him correct us. Let Him change us. Bigyan natin siya ng karapatan na pakailaman yung buhay natin. Kasi that is the only way. He is the only way. Kaya hindi ka pwedeng maligaw. He is the only truth. And He is the only life. Amen. Kaya purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Father God, sa mensahe ngayong araw na to. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa bawat mensahe, Panginoon, na nilapat mo sa aking mga bibig. Ama, dakilain ka sa kabutihan mo. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Salamat sa pagmamalasakit mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagtutuwid mo, sa mga salita, Panginoon, sa mga gawa, sa ugali, Panginoon, Lord. Let us be Christ-like, Ama. Patuloy mo kaming puspusin ng iyong banal na spirito, Panginoon, upang matutunan namin mag-control sa aming sarili, magkaroon ng patient, magkaroon ng pagmamahal, magkaroon ng pananampalataya, Panginoon, magkaroon, Ama, ng tamang karakter, Panginoon, na magliwanag sa mga taong nadidiliman, Ama. Na lumahakbang pa lang kami, lumalakad pa lang kami, Panginoon, nakikita na, Panginoon, yung ilaw na nagmumula sa iyo at asin na may lasa na mula sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga na inutusan mo kami na magtanim, iba ang magdidilig at ikaw pa rin, Panginoon, at the end ang magpapalago nito. Wala sa aming mga kamay ang kaligtasan, Panginoon, pero Lord, binigyan mo kami ng karapatan at authority na magpahayag ng mabuting balita mula sa mundong ito, Panginoon, upang magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon, ng mabuting balita na mula sa iyo, mula sa finished work mo, mula sa grasya at biyaya mo sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya Lord, empower us to have boldness, Panginoon, at hindi ignorance, hindi arrogance, Panginoon, but wisdom, knowledge, and understanding na mula sa iyo. Pagpalain mong bawat isa na nakarinig ng iyong salita, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Purihin ka, dakilang Ama. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa lahat ng finish work mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa biyaya at grasya mo. Salamat sa authority mo, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.